Miss, sino ka? Bakit ka natutulog sa tabi ko? Iyan ang tanong ng asawa ko na tuluyang nagpaguho sa mundo ko. 5 taon kaming kasal ni Marco. Simple lang ang buhay namin, walang luho pero punong-puno ng pangarap. Si Marco ang tipo ng asawa na kahit pagod, galing sa trabaho, dadaan pa rin sa palengke para ibili ako ng paborito kong pagkain. Sabi niya lagi, basta para sa Reyna ko, walang nakakapagod. Isang gabi, habang naghahapunan, bigla niya akong tinawag sa ibang pangalan. Natawa lang ako noon. Sabi ko, "Hoy, iba na ang asawa mo ngayon ah." Nagsorry siya at niyakap ako ng napakahigpit. Sobrang higpit na parang natatakot siya. Pero lumipas ang mga buwan, naging madalas ang pagiging malilimutin niya. Minsan, nakakalimutan niya kung nasaan ang mga gamit. Hanggang sa, isang araw, nawala siya sa mismong subdivision namin. Hindi niya na alam ang daan pauwi sa bahay na binuo namin. Dinala ko siya sa doktor. At doon, gumuho ang mundo ko. Sa edad na 32, dumaranas si Marco ng early onset Alzheimer's disease dahil sa isang pambihirang kondisyon sa utak. Mabilis nitong binubura ang lahat ng alaala niya. At dumating nga ang pinakamasakit na araw na yon. Noong nagising siya isang umaga, tinignan niya ako sa mga mata nang may takot at tinanong kung sino ako. Sa sandaling yon, huminto ang mundo ko. Ang lalaking pinangakuan kong sasamahan habang buhay, tinitignan ako ngayon na parang isang estranghero. Gabi-gabi akong umiiyak sa banyo habang nakabukas ang shower para hindi niya marinig ang hagulgol ko. Kailangan kong magpakatatag dahil ako na lang ang may alam sa kwento naming dalawa. Araw-araw, ipinapakita ko sa kanya ang mga picture ng kasal namin, ikinukuwento ko kung paano niya ako niligawan. Minsan, ngumingiti siya at sasabihin, "Ang ganda naman ng asawa mo, maswerte ka sa kanya." Hindi niya alam, ako yon. Ako ang asawa niya. Isang hapon, habang sinusubuan ko siya, bigla na niya on-screen hinawakan ang kamay ko. Tumingin siya sa akin, hindi yung tingin, walang laman. Kundi yung tingin ng Marco na minahal ko. May luhang, pumatak sa mata niya at bumulong siya. "Salamat ha, alam kong asawa kita. Patawarin mo ako kung unti-unti akong nawawala. Pero tandaan mo, kahit malimutan ng utak ko ang pangalan mo, nakatatak ka rito sa puso ko." Iyon ang huling beses na naging malinaw ang isip niya. Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan na siyang binalot ng dilim ng kanyang sakit. Hindi na niya ako nakilala kahit kailan. Pagkalipas ng ilang buwan, mapayapang pumanaw si Marco habang natutulog, hawak ang aking kamay. Sa huling sandali niya, alam kong hindi niya na ako kilala, pero ramdam ko na panatag siya dahil alam niyang may nagmamahal sa kanya hanggang sa huling hininga niya. Ibinahagi ko ang kwentong ito mula sa ating sender para magsilbing paalala para sa mga taong may kapiling, pang mga mahal sa buhay, ngayong na nakakapag-usap at nakakaalala pa, yakapin niyo sila ng mahigpit. Dahil ang pinakamasakit na uri ng pangungulila ay hindi yung namatay ang taong mahal mo, kundi yung buhay pa siya, pero ang taong minahal mo ay matagal nang nawala